Welcome back again mga kalapatids dito sa ang channel ang KR Vlog nga. So for today's video mga kalapatids paparonda tayo ng ibon, then mamaya is may kukwento ako sa inyo regarding kay Ransom mga kalapatids So bad news to. Kaya ayun, just stay tuned dito sa aking channel, pero kung bago ka pa lang is huwag mo kalimutan mag-like, mag-share and subscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos katulad nito. And huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking pinsan na si Bap TV mga kalapatids pakisuportahan nyo yung kanyang channel, and the same time yung aking Facebook page mga kalapatids, ang KR Vlog Team Mexico. Huwag nyo rin kalimutan mag-follow mga kalapatids. So ayun, samahan nyo ako at may i-update ako sa inyo regarding kay Ransom. Bali nga mga kalapatids, tulad ng sabi ko kanina is may kukwento ako sa inyo regarding kay Ransom. Pero bago ang lahat mga kalapatids kasi 6:30 ng umaga ngayon, then Saturday, dahil mamayang gabi nga is fundraise na ulit, second lap ng aming karera. So San Fernando, La Union yung release namin bukas linggo mga kalapatids So ngayon nga is 6:30, samahan nyo ako, magpaparonda muna tayo ng ibon. Then maglilinis ako ng loft kasi isang linggo na akong din naglilinis mga kalapatids. So ayun, samahan niyo ako, paronda muna tayo and maglilinis. Bali yun mga kalapatids, habang rumoronda yung mga ibon is maglilinis muna tayo ng loft. So papakita ko sa inyo yung loft kung gaano kadumi na. Ayan So isang linggo na naman na hindi ako nakapaglinis kasi nasa trabaho nga ako Then ito, yung malaking loft. Ayan, dumi na nangangapal na ang dumi mga kalapatids. So ayan, maglilinis muna ako, then balikan ko kayo mamaya mga kalapatids. A few inches later. So bali ayan mga kalapatids, tapos na ako maglinis ng loft. So ayan, medyo nagkut-kut na ako sa loft natin. Then tapos na rin ako makapagpakain sa ibang ibon. So yung nandito sa malaking loft, hindi pa ako nagpatuka o hindi pa ako nagbigay ng pagkain sa kanila kasi nga yung dalawang ibon natin is isasakay ko mamaya for second lap ng ating fundraise mga kalapatids, ang 3 laps fundraise nga. So ang release bukas noon is San Fernando, La Union. So ayun, hindi pa nga ako nagpakain. Usually kasi yan tips to para sa mga newbie na katulad ko. Pagka kayo is magsasakay ng ibon, kung magpupuling kayo, kunyari basketing ngayon, then kinabukasan ng release, usually ang pagpapatuka sa ibon is tanghali lang mga kalapatids. So one time lang ako nagbibigay tulad yan. Mamaya nga is basketing. So tanghali lang ako magbibigay ng pagkain sa kanila. Then kinabukasan kasi is release. Kahit naman sa derby, ganun ang ginagawa ko. Kasi pagka nagpakain kayo mga kalapatids ng hapon, let's say 4 to 5 nagpakain kayo, then ibabasket nyo siya ng bandang alas 6, alas 7. Pagka ibinyahin nyo yung ibon mga kalapatids, may tendency na susuka yung ibon. Kaya ayun, pagka sumuka yung ibon, medyo nakaka-stress yun para sa ibon mga kalapatids. So yun yung iniiwasan lang naman doon. Kaya tanghali tayo nagpapatuka para pag nagbiyahe na yung ibon is hindi sila may stress, hindi sila susuka. Kasi pag tanghali na nga, then ibabasket mo ng gabi, medyo nalulusaw na yung pagkain dun sa butsi nila mga kalapatids. So ayun, isang tips lang ulit para sa mga newbie na katulad ko mga kalapatids. Ganyan lang ang diskarte na ginagawa ko. So ayun,
Tulad din nung sabi ko kanina is meron tayong bad news regarding nga dun kay Ransom mga kalapatid. So, ang nangyari kasi nagkaroon ng training sa San Fernando, La Union mga kalapatid. So, isinakay ko yung ibon, yung 3 ibon na kasali nga sa fan race. And sad to say na si Ransom until now hindi pa umuwi mga kalapatid. Hindi ko alam anong nangyari dun sa ibon. So, ngayon nga Sabado na, and ang training namin nun is binasket ng Miyerkules, then release ng Webes. So, nung arrival nung ibon, wala akong vlog nun kasi nasa trabaho ko. So, hindi ko rin naabangan. Then, pag uwi ko nung hapon is wala si Ransom. Then, yung dalawang isinakay natin, nakauwi naman. Then, medyo nabantayan din ng bayaw ko, tinignan niya. Maaga naman daw umuwi yung dalawang ibon. So, nagtataka ako, si Ransom, bakit na-late siya umuwi, ano? So, hindi ko alam ano nangyari, kung naligaw na or baka nahuli na or nabaril na. So, something na ganon. Mapapaisip ka talaga. Then, yung San Fernando, La Union kasi is nasa 130 kilometers yun mga kalapatid. So, hindi naman ganun kalayuan. Kaya medyo napapaisip na rin ako bakit nga nawala siya. Naligaw or nahuli mga kalapatid. So, okay lang. Wala na nga lang yung champion natin. Pero hoping na sana umuwi pa rin nga yung ating ibon na si Ransom mga kalapatid. Kung sakaling umuwi man yun, hindi ko na isasakay. So, itatabi ko na lang. So, ayun nga, kahit nawala naman siya, na-inbreed naman namin yun dun sa tatay niya. So, meron na kami inbreed nun, 3 YB yung na ilabas namin doon na inbreed. Then, yung tatay niya and yung nanay niya is nandito naman. So, nasa tropa natin sa Combine Lock, ang Specialized Pigeon Genetics. Nasa kanila naman. So, nakausap ko na sila kahapon na ikwento ko na yung nangyari regarding doon kay Ransom. And ayun, medyo nalulungkot din sila kasi sayang nga. Pero okay lang. Kaya naman natin sigurong i-breed ulit yun kasi yung mga magulang nasa atin naman din mga kalapatid. So ayun lang yung update kay Ransom regarding nga doon na sa pagkawala niya sa training ng San Fernando, La Union mga kalapatid. 130 kilometers ngayon, inuulit ko. Yung release nun sa tansya ko, 130 hanggang 133 kilometers mga kalapatid ang San Fernando, La Union. Ay, ang Rosario pala, sorry. Rosario, La Union pala yung training namin. So yung training nga is Rosario, La Union. Then, ang second lap natin bukas is San Fernando, La Union pala. So, nagkamali ako doon. Pasensya na. So, abang-abang na lang natin. Si Ransom mga kalapatid, i-update ko na lang kayo kung sakaling umuwi man siya. Sana makauwi. And, kung nahuli man siya or na may nakahuli nga sa kanya, sana maalagaan na lang siya ng mabuti. Then kung nabaril naman siya, wala na tayong magagawa. Kung nabaril, baka may tendency na namatay na nga yung ibon na yun. So, ayun. Sad to say talaga, mga kalapatid, wala na si Ransom hanggang ngayon. So, usually, ito yung pwesto niya. Ayan, itong perch na to. Ayan o, mapapansin niyo, wala. So, ayun. Basketing mamaya, ang San Fernando, La Union nga. 2 pa yung ibon na isasakay natin, mga kalapatid. So, abangan nyo na lang yung vlog ko bukas regarding sa arrival ng mga ibon natin. So, that's it for today's video, mga kalapatid. Thank you for tuning in. Pero bago ko tapusin yung vlog, shoutout muna tayo. So, bali ito po yung mga nagpapa-shoutout, mga kalapatids, ito po is mga co-vlogger ko. So, paki-suportahan nyo rin yung kanilang channel. Nagpa-vlog din sila regarding sa mga kalapate, So, ito po, si J-Love TV, Unknown Love TV, si JB Love TV, then Global Racing Below, RCNC Love TV. So, ayan, mga kapwa ko vlogger, mga kalapatids, paki-suportahan nyo rin yung kanilang channel. Panoorin nyo yung mga vlog din nila regarding sa mga ibon nila, Then, shoutout din po kay LG Love at sa club po nila na BRPL from Bamban, Tarlac. Then, shoutout din kay Romy Alimurong, kay Lloyd Angelo Salas from Concepcion, Tarlac, kay Kim RB Torres from San Miguel, Mexico. Shoutout din kay Joel Ramos from San Rafael, Bulacan. So, ayan, San Rafael, Bulacan. Taga dyan din po ako, Sa mga dati ko na subscriber, alam nyo naman, na ikwento ko na. Taga-Kaingin din po ako sa Rafael, Pero dito na ako talaga nag-stay sa Pampanga, mga kalapatid. Then shoutout din kay Gulong TV from Santa Rosa, Nueva Ecija, kay Dison Brothers Love from Dinalupihan, Bataan, then kay Smug TV, tsaka kay House of Pigeon, mga kalapatid. So that's it.
For today's video, yun lang yung mga nagpapa-shoutout. Sa mga gusto magpa-shoutout, just comment below. Kumukuha lang po ako ng mga nagpapa-shoutout sa latest video, mga kalapatids, ano. So, just comment below. Mas maganda kung nandyan din yung location nyo para alam natin kung taga saan kayo, no. So, that's it for today's video. Abangan nyo lang yung vlog ko bukas regarding sa arrival San Fernando, La Union. So, good luck and happy flying sa ating lahat, mga kalapatids.